confirmation of charges hearing ni former President Rodrigo Duterte at marami po ang pumunta doon sa ICC, mga kinatawan ng sinasabing biktima, pati na rin po yung mga abogado rin ni former President Rodrigo Duterte at marami din po na mga ganap doon po mga kapartner. At para magbigay sa atin ng huling mga update dyan po sa The Hague sa Netherlands, sa ICC, makakasama natin political vlogger, Duterte supporter, si Alvin Zarzate. Alvin, magandang gabi mula Pilipinas, magandang umaga dyan sa Netherlands. Hapon po ngayon dito sa Netherlands. Hapon na Magandang pala. gabi, Edmar. Maraming salamat sa opportunity to be here sa platform. Opo, at una muna, kanina nakita ko sa live mo, may mga aktibidad ang mga pro-Duterte supporter dyan. Maaari mo bang makwento? Ano yung mga, kasi may mga speeches din na kanina. Yes. Kanina po, kaibigang Edmar, nagbigay po ng mga statements yung mga sumusuporta kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, lalong-lalo na sa nangyayari ngayon sa kanya with respect to the confirmation of charges hearing, but more importantly doon sa mga sentimiento nila in general with respect sa ginawa nila kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte from the very beginning up to this very moment. Opo, taga saan yung mga supporter na pumunta pa dyan? Mula ba sa mga malalayong lugar? Yes, definitely. Meron po tayong mga kababayan galing pa sa Spain, meron galing sa UK, meron galing po sa Austria, meron galing sa New Zealand. Even from Davao, pumunta talaga isang bus sila. Na parang nag-Europe trip ata yun sila. Tapos kinancel nila yung supposed destination within the close proximity sa The Hague at pumunta sila dito at nagpakita ng suporta kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At hindi lang basta pagpapakita ng suporta ha, kasi kitang-kita sa damit nyo ngayon, kayo ay balot na balot ng panlamig. Ano Napakalamig. bang weather? Napakalamig nga talaga ngayon kasi hindi lang winter time, mahangin pa. Sometimes kasi sa Netherlands, ang temperature sinasabi na 8 degrees but it feels like negative because of the other elements present sa weather po. Ang nakikita natin diyan halos daily yung mga Duterte supporter talaga, no? Nagtitipon-tipon, nakikita ko 'yan sa mga live mo, sa mga Yes post po. mo. Ngayong araw ba, meron bang mga anti din diyan na biglang sulpot na lang? Meron talaga. Actually, in the morning, sila yung pinakaunang grupo na nag-occupy ng space kung nasaan tayo ngayon. Kasi para sa kanila, they are also just exercising their right to show their dissent with respect doon kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa nagawa daw niya allegedly doon sa war on drugs at sa mga biktima doon sa approach of governance na yon. Pero kasi nga naman dito sa Netherlands, yung demokrasya talaga ay very much well respected and observed. So it doesn't matter ano po yung posisyon ng isang tao, but most likely talagang pumunta sila dito with all the props and with all the chants and the choreography in the process po. Sila po ay taga saan? Familiar ba sila sa inyo? Mula ba sila dito sa Pilipinas? Most May naghakot ba sa kanila or mga nagtatrabaho na ba diyan sa Europa, sa Netherlands? coordinated effort po yung ginawa nila. Yung iba galing pa sila sa Paris, yung iba galing pa sa Germany, yung iba naman ay nakatira na dito mismo sa Netherlands. Minsan nga nakikita natin sa iba't ibang mga okasyon, pero dahil nga sa pagrespeto sa iba't ibang posisyon, may it be political or otherwise, hindi ko na pinapansin. But clearly, they disagree with what the former president actually did to the country. But that's basically just their political decision. Dito naman tayo kasi nagbigay ng panig yung prosecution at itong defense, siguro narinig nyo, mo at ng mga kasamahan nyo dyan, mga Duterte supporter. Ano yung paunang reaksyon nang marinig nyo ang mga pahayag kanina? It seems to me sa akin lang, personal ko na opinion na ang ICC ngayon ay ginawang extension ng mga peddled propaganda pa mula noon pa, nung mayor pa si PRRD hanggang sa naging presidente na siya. Kung hindi man siya verbatim na talagang ginagamit ng mga taong against the former president, may it be characterized as the detractors, adversaries, or critics,
they rehashed the statements of these individuals. But right now, it's on the international arena. Yun yung nakikita ko. Ano, parang nakakatawa na nakakagalit na yun pa rin pala ang script na ginagamit nila even dito sa international stage na no in the International Criminal Court. Para naman sa akin kasi na nasusubaybayan natin yung paulit-ulit na lang na pinipedol nila na wala namang katotohanan talaga. Pero ngayon, it seems that it raised question to individuals like me critically hearing these things na pwede pala yun gawin on a larger scale ang propaganda para sirain lang si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At sa narinig mo, kasi nga ito yung ito yung sentro ng debate na bakit kailangan pa na dalhin diyan sa ICC yung sinasabi nilang nagawa di umano o aligasyon or nagawang krimen di umano at bakit hindi na lang dito sa Pilipinas. Sa tingin niyo po, sa narinig mo na sinasabi nilang reklamo, kayang litisin sa Pilipinas ito? Very much so. Actually, in fact, sinabi yan ni Attorney Salvador Salpanelo kanina na we have already tried so many cases before our local courts. Mga presidente, mga senador, marami na tayong napakulong ng mga kriminal. That goes to show that our courts are perfectly working and functioning. That's why it raised really the question of jurisdiction na with respect to the doctrine of complementarity, ang ICC lang naman magkakaroon ng jurisdiction kung hindi gumagana ang ating local courts or our national courts. Pero talagang ngayon, dapat nga kung napakalakas yung mga ebidensya ng mga taong ito against kay former president, bakit hindi nila i-final sa ating local courts? Where in fact, it is a big slap to the faces of our judges and great magistrates na nag-aral pa sa iba't ibang bahagi ng mundo, and with all the expertise and experiences they've accumulated over the years, when they were not respected, to say the least, by these individuals. Talagang pwede itong itry sa local courts natin, sir. Kasi pag sinabi mong 'di ba? Pag narinig mo lang yung salitang crime against humanity, pag narinig mo 'yan, talagang grabe na yung krimen na kumbaga hindi makatao, kumbaga maraming pinatay at kung maraming pinatay siya, tatatak sa Yeah. kanya yung pagiging kriminal at hindi kumbaga yung mga tao kung saan siya naroroon magkakaroon ng takot hindi dahil sa yung takot na ibang klase ng takot unlike sa takot kang gumawa ng mali. Yung Yes. takot na parang kahit inosente ka matatakot ka kasi baka ikay mabiktima kasi inosente ka, pero ang nangyari ay siya pa rin ang pinipili. Ilang beses siyang napili. Kasi Yes. sinasabi, nung mayor pa siya hanggang sa naging presidente, nabanggit din ito ata ni ng Defense Council, no? Diyan, na ilang beses din siyang nahalal bilang mayor, vice mayor, balik ulit ng mayor hanggang sa naging Yes. presidente. Bumaba siya ng may mataas na grado, Ginong Alvin. Yes. That's correct, sir. I totally subscribe to the characterization of the statement kasi kung talagang si PRRD ay nakagawa ng maraming kalapastangan sa human rights ng isang tao, lalo-lalo ng mga Pilipino, hindi na siya makakabalik sa para magbigyan ng opportunity maglingkod sa mga Pilipino. Where in fact, what happened was the complete opposite of how they want to paint the former president in the international community. Isa talaga yan sa pinakamalaking rason kung bakit ang ginawa ng depensa right now with respect sa lahat ng aligasyon ng mga opposition is isa-isa niyang nirebat lahat, ultimately asking the court to bring the former president back to the Filipino people. Yun talaga yung parang I felt an intense hope sa puso ko na totoo naman lahat ng mga ipresenta ng mga opposition na aligasyon kay PRRD ay talagang mapapasinungalingan, lalong-lalo na sa ginawa ng defense team. Oo. May nabanggit itong si kanyang abogado, si Nicholas Kaufman, doon sa opening statement niya kanina. Sabi niya rito, "It is indeed the defense case that President Marcos Jr. Set out to neutralize Rodrigo Duterte
and his legacy. Ito bang nakikita nyo bilang mga supporter Yes, ni PRRD? very much. I agree. I think the intent here is really to destroy the entire Duterte family, and but they're just targeting the former president, no? Because of what it seemed to be yung mga plano nila sa politika in the upcoming elections. Totoo talaga yan, and is very tangible sa mga actions nila. Using all the government to advance their politically motivated persecution. Lalong-lalo na ngayon na nandito si former president sa ICC. Isa yan sa tangible example sa ginawa nila. And the Marcos are guilty of doing this. Hindi nila yan mapapasinungalingan because yung mga statement ni former Bongbong Marcos, PBBM before, siya din mismo ang sumalungat. Kaya it's very sad na ginawa nila ito kay former President Rodrigo Roa Duterte. Opo. Kanina nabanggit mo na meron kang mga nakausap din ng mga abogado mula dito sa Pilipinas for PRRD. Ano pa yung Yes. mga nabanggit nila habang nandyan? Explicitly sabi ni Attorney Sal, ang nangyayari daw ngayon na confirmation of charges hearing, dapat baliwala ito. Dapat daw, if he's part of the legal team of the former president, they should have banked on doon sa jurisdictional issue. Kasi kung dito daw magkakaroon na tayo ng confirmation of charges hearing na hindi pa naman na-resolve yung jurisdictional issue, you are already sort of directly or indirectly conceding to the fact that the court has supposed jurisdiction over the case. Kaya doon daw dapat mag-focus sa jurisdiction. Lawyers have their own different strategies to go about the case, no? Kaya sabi naman ni Attorney Sal Panelo kanina na, in order for them to be part of the defense team, in order for their opinion na parang magkaroon ng weight, they need to be part of the defense team. But for him, everything that Attorney Nicholas Kaufman did today was absolutely good. Doon lang siya na nakulangan sa jurisdictional concern. Oo, which is yan yung naging statement ni former President Rodrigo Duterte, the reason na hindi siya dumalo kahit virtual doon sa That's correct. mismong pagdinig. And Yeah. sa mga nakalipas na mga araw, 'di ba, may mga dumadalaw kay former President Rodrigo Duterte. Nakakapanayam mo ba sila kung paano nila hinahanda yung kanilang sarili habang papalapit itong confirmation of charges? Tapos meron pa mga nababanggit na once na naisagawa na itong confirmation of charges, tuloy-tuloy na ito daw. Kahit na sabihin ng Korte Suprema natin dito sa Pilipinas na mali ang paghuli kay FPRRD at dapat ibalik siya, i-produce siya balik sa bansa. Yes, sir. Actually, sinabi naman din ng defense team na it's a matter of procedure daw before the court na talagang a week or 2 weeks before the confirmation of charges hearing, talagang cut off yung communication, walang visit, only the lawyers can access. In this case, the suspect, former President Rodrigo Roa Duterte. And as far as preparations are concerned, sinabi naman ng lead defense counsel that he is adequately prepared to challenge the evidences presented if it's sufficient para doon sa probability for this thing to push through trial. Yan naman ang sinabi ng defense counsel, no, that they were really prepared dito sa confirmation of charges hearing. Ano bang comment ng mga kaanak ni FPRRD nitong mga nakalipas sa naging ni FPRRD? Ano bang kanyang sitwasyon habang papalapit ito, kasi maraming kumakalat ngayon ng mga fake news na di umano'y malala na ang dating Pangulo. Iba-iba, to the point na namatay na raw, inatake, ganito, ganyan. Ano ba ang naikukwento nila sa inyo habang nakakausap niyo sila sa labas ng ICC? In as far as the legal aspect is concerned, sir, ang family naman nire-refer nila palagi na the right person to ask these questions are the defense counsel or to the lead defense counsel, Attorney Nicholas Kaufman. And palagi namang sinasabi ni Attorney Nicholas Kaufman na okay lang si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte In good spirit. spirits. Yes, Yan in yun. good spirits. And I think it is a matter of ensuring that you don't give your enemies a chance
to ridicule the person that's well loved and beloved by the millions of Filipinos who actually believed in him, no? So ako naman, bilang taga-suporta ng dating Pangulo, nirerespeto ko yung mga statement ng family or ng Defense Council with respect particularly sa health issues which a lot of people are asking. Yun po talaga ang ginawa ko. And siguro bilang panghuli na lang, meron pa bang mga, kasi aktibo kayo dyan, no, sa pagpapahayag ng inyong pagsuporta sa dating Pangulo. Meron pa ba kayong gagawin? At tanong, bakit hindi kayo nagsasawa at halos daily talagang nagtitipon-tipon kayo dyan sa labas, or may area kayo dyan nagtitipon-tipon ng mga Duterte supporter. Nakita ko pa nga isang video ninyo na kahit na grabe na yung pag-ulan ng niebe or snow, tuloy pa rin, nandun pa rin kayo. Yes po, sir. Hindi talaga kami titigil. Winter, spring, summer, or fall na nga, nandito na kami sa labas ng ICC detention facility. But in as far as the confirmation of charges hearing is concerned, we will be here until Friday except Wednesday kasi break time man yun. But in as far as the totality of the proceedings is concerned, sir, literal hanggang sa dulo, hindi kami magsasawa. Kasi to us, particularly to me, sir, I see this as my bid, my responsibility to give back to the former president sa nagawa niya para sa bayan, sa ginawa niya para sa mga Pilipino, at sa ginawa niya na pagbabago sa ating bansa. Kaya ako ay hindi nagsasawa, hindi napapagod, hindi ako talagang mag-give up dito. Kasi kung si PRRD nga, nakaya niya na nasa loob siya ng ICC detention facility for almost 1 year now without a confirmed charges. He's not even guilty of any crime. You know, presumption of innocence stands absence of a determination of a competent court. Hindi man yan nangyayari lahat, but former president embraced the process because to him, justice will prevail. And that's what we are also hoping, the supporters, na hanggang sa dulo, hanggat hindi pa natatapos ang laban, ilalaban natin to kasama ang mga Duterte. Nabanggit mo hanggang sa dulo. Yung pinakaunang dulo naman, nakita kita, ikaw talaga yung unang sa mga Pilipinong nag-cover dyan. Parang sinalubong mo si former President Rodrigo Duterte nang malaman mo na dadalhin na siya. At ikaw ay galing pa sa malayong lugar. Tama ba? Yes, it takes 2 hours actually for me to travel from door to door, sir, no? Total going here and back will be 4 hours. Ang punto ko lang po doon, sir, I thought at first, no, to show up, to make the former president feel na lalaban ako para sa kanya, that he is not alone in this fight. But eventually, it feels like it was just yesterday na nangyari, sir, yung pagkakataong iyon. And right now, we're almost approaching 1 year. To my surprise, that's so fast. Before we know it, baka tomorrow, makakauwi na si PRRD. That's what I hope. That's what millions of Filipinos hope for. Kaya hindi ako nawawala ng pag-asa. Na sabi nga niya, during his first message na nirelay niya kay VP Inday Sara Duterte, mga kababayan, relax lang kayo. May hangganan ang lahat. There will be a day of reckoning. Hanggang ngayon, pinangahawakan ko po iyon. Bilang panghuli na talaga, ano bang naging komento or opinion ng ating mga kababayan dyan, kasama na rin yung sayo, nung mabasa ninyo o marinig ninyo yung waiver ng dating Pangulo? Basahin ko lang, kasi may halo din itong Bisaya. Sabi niya rito, no, sa last 2 lines ng kanyang waiver, sabi niya, I am proud of my legacy and of my service to my countrymen around the world. Let no one doubt my love for and loyalty to the Filipino nation. Kaninyo ako magpabiling sulugoon. Your thoughts? Sir, nung nabasa ko yan, sir, talagang naging emotional ako. Hindi ko yan i-deny kasi talagang yun naman ang nangyari. It made me feel that napaka grounded talaga ni former president, and he never forgot yung role niya bilang servant sa mga Pilipino at sa bansa natin. Hindi niya for a second inisip na mas nakakataas siya sa lahat. In fact, he actually took the much needed difficult task of serving the Filipino people for the betterment. Kaya ako, sir, talagang mas naging proud ako bilang Pilipino kasi may isang tao na hindi niya nilet go ang kanyang prinsipyo, at this is something that needs to be emulated not only by today's generation but for the next generation to come.
na hindi tayo dapat maging ah, in- inferior doon sa mga dayuhan, na kung meron man tayong problema dapat harapin natin dito sa mga institusyon na present sa ating bayan. Kasi sabi nga niya, we are not a Filipino for nothing. Sir, daghang salamat. Maraming salamat sa inyong oras at panahon, Alvin. Sa ulitin, ingat. Daghang salamat, sir. Mabuhay tayong lahat. Si Alvin Zarzate, political vlogger, nasa likod po ng Alvin and Tourism Facebook page at isang Duterte supporter. Nandun po siya. Simula pa nung una, maghahalos isang taon na siya nakatutok doon. Sabi nga niya, four season nga eh. No, winter, spring, summer or fall andun sila talaga, no, for almost a year na nandoon po ang dating Pangulong Rodrigo Duterte at hinaharap itong kasong laban sa kanya dyan po sa ICC.